Hi, good morning. What are the things I've learned in Mass today? Number one, beware of being indifferent to the less fortunate. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Like kanina sa parable sa Gospel, kunyari, binigyan tayo ng maraming blessings ni God, pero nakikita natin yung mga kapitbahay natin or mga mahihirap sa tabi natin na naghihirap. Tapos wala na tayong pakialam sa kanila. Kumbaga, marami naman tayong blessings financially, marami naman tayong ways na matulungan sila, pero pinili pa rin natin na huwag sila tulungan. Yun ang pagiging indifferent. Yung wala tayong concern, wala tayong pakialam sa mga taong naghihirap. Kaya mag-ingat tayo sa hindi paggawa nun or sa paggawa nun. Number two, at the end of our lives, we will be accounted. So kapag namatay po talaga tayo, tandaan natin na talagang ma-judge tayo sa mga ginawa natin sa buhay natin, sa mga decisions natin. Like na banggit ko nga sa previous masses na mga natutunan natin, talagang lahat ng choices natin, i-judge yun ni God. Kumbaga magkakaroon tayo ng talagang report card at lahat may accounting sa buhay po natin. Which is related to number 3. We will be judged in what we did and what we did not do. Ayan. Lagyan natin ng emphasis yung and what we did not do. Kumbaga lahat po tayo may choices. Lahat po tayo may paraan na gumawa ng kabutihan sa kapwa, tumulong sa kapwa. Pero yung iba sa atin, anong ginagawa? Nabigyan na nga ng magandang blessing ni God financially, pero ano pa ba ang uunahin? Uunahin pa po ang luho, ang mga kapritsyo sa buhay, ang mga walang kwenta mga bagay, mga material things. Pero pag inisip po, napakalaking blessing ang ibinigay sa kanya o sa kanila ng Diyos. Dapat gamitin nila yon as a way to help and serve others. Hindi yung magsasayang lang sila ng pera sa mga material na bagay o sa mga luho. Kaya dapat tandaan natin, kapag binigyan tayo ng maraming blessings ni God, lalo na po financially, talagang gamitin rin natin iyon para maging extension ng kanyang grace to others. And lastly, number 4, there are greater things than material possessions. Ayan, so like nabanggit nga sa gospel na talagang kapag tayo binigyan ng napakagandang or napakalaking mga blessings, gamitin natin yun sa pagtulong sa kapwa po natin. Kasi in the end of our lives, i-judge rin tayo according sa way na paggamit rin natin ng mga blessings na yun from God. Kaya, like nasabi nga doon sa parable, yung mga tao naghihirap na walang ginagawang masama, pagdating sa kabilang buhay, sila naman ang magre-reward at magkakaroon ng maayos na buhay. Pero yung mga taong nabigyan nga ng magandang blessings dito sa lupa, nabigyan ng mga financial blessings, material possessions, pero pinili pa rin nilang itago yung mga yun or hindi itulong sa kapwa, sila naman ang magsasuffer at the end of their lives, or in the afterlife. Let's end again with a simple prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Lord, sana po bigyan niyo po kami ng opportunity to help the poor, to help our brothers na naghihirap, to help them, lalo na with the blessings that you have given us. And also let us all realize, Lord, that whatever blessings you have given us, whatever material or possessions that you have given us, please help us not think that these material possessions will be the basis of our life, but to use these financial blessings to help and serve others, especially the poor.
Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So good morning again to all of you. Have a great day. God bless. And let's end again with our simple Thanksgiving prayer. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.